umamin? Umamin siya na talaga nag-upload siya. Umamin naman siya na talaga nag-upload siya eh. Na ganun eh. Kaya sunog siya. Wala siya. Alam nyo, kahit sino iparibat nyo sa akin ng ensaymada, ako ang paribatin nyo sa kanila kasi alam ko kasi ang nangyayari eh. Kaya wala sila may ano sila sa amin. Wala sila may ipapato sa akin na, oh hindi totoo yan. Eh may mga ebidensya. Oh, kagaya nung una nirebat namin, oh sabi niya, ang ina-upload daw niya kay Sarah. Ina-upload mo nga kay Sarah. Ang problema, yung title mo, iba yung intindi ng mga viewers doon sa ano mo, wala daw kang binago sa video. Oh, sabi ko, oh, alam ko yon, wala kang binago. Pero tingnan mo ang title mo. Oh, malayo doon sa video, di ba? Oh, sinahingi naman siya ng sorry. Ngayon, bati na kami. Pero sa palagay mo, ano kayang reason bakit nandito sila at pumupunta sila dito? Isa lang yan. Wala na sila ma-content sa poon nila. Yun lang yun. Dahil alam nila ang totoo na ang poon nila ay sinungaling. Sinungaling pa at baliw. Yan yun. Wala na sila may content kaya sila pumupunta dito. Wala na yan. At saka, alam nila sa sarili nila na nakakayang i-content ang poon nila kasi nga hindi nga totoo yung i-content nila eh. Alam nila yan dahil lalo na yung mga nangyayari sa kay OJC. Alam nila yan. Kaya nga sila nagiging trolls eh. Kasi alam nila yan eh. Alam nila yan na talagang ang poon nila eh ay marami ng pananagutan sa bayan. Yan lang. Sa pagkakaalam ko kasi itong mga pumupunta dito, mga dating Duterte vlogger din ito. Sa palagay mo kaya ito mababaliktad itong mga to sa pagdating ng panahon? Babaliktad yan. Babalik sa mga Duterte, palagay mo? Hindi, babalik talaga. Ngayon pa nga lang bumabalik yun. Kasi nga, wala nga silang maiko-content. Dahil nga, kahiya-hiya yung iko-content nila sa poon nila. Dahil alam naman ng sambayan ng Pilipino ang tunay na nangyayari. Kaya wala yan. Babalik at babalik yan. Mark my word. Eh ngayon pa nga lang, kagabi, ilan ang kaganda yung ensaymada, di ba? Pumunta dito. Hindi lang kagabi. Halos gabi-gabi. Halos gabi-gabi. Halos gabi-gabi meron. Ito pa ang magtindi kagabi ha. Tapos ng issue, binalikan kami. O, binalikan kami ng ensaymada. O, kinumpronta namin. Ano sabi? O, umami naman siya eh. Na talaga nag-live siya eh. Dahil tapos na nga daw. Sabi ko, hindi ganun. Huwag kang mag-live nang tapos na kasi yung viewers mo, mag-i-expect doon na wala talaga nanonood. Yun yun. Yun ang point ko. Mag-upload kayo at mag-live kayo sa tama. Welcome nga kayo lahat dito eh. O, diba? Pinigil nga lang kami ni Vista kagabi. Ganun kami Pinigil kayo ni Vista? Ay, siyempre. I-rebat nyo, akong paribatin nyo. Huwag kayong mag-rebat kasi lalaki kayo, kami na lang mga babae. Yan. Pero bakit mas pinili mong sumuporta sa mga Duterte instead kay Marcos? Okay, Marcos. Dati na talaga ako kasi kami yung tinatawag na switch to isko. DPS switch to isko. Kasi nung time na si Banat Bay, di ba nanonood kami lagi, ganon-ganon. So, it's time na mag-switch to isko. Sabay-sabay kami. Pero DDS. Pero kaya nga ang pangulo namin, si Isko at saka si Sara, ang vice president ko. Kaya hindi ako nabudol. Dahil lagi kong tinatandaan ang sinabi ng Pangulo, basta ako, sinabi ko sa inyo, siya ay weak leader at may dalang bagahe. Ano yung mga bagahe? Alam nyo na, may bisyo. Number 1 yun. At weak leader nga, ibig sabihin, wala siyang kapasidad na mamuno ng sambayan ng Pilipino. Yun lang yun. Kaya tinatawag na may bagahe. Basta ako, lagi nasa isip ko, lahat ng payo ng Pangulong Duterte. Lalo ng pandemic, pag sinabi ni Pangulong Duterte, huwag lumabas. Hindi talaga ako nalabas. Bahala yung mga kasama ko lumabas sa bahay, ako hindi. Ganun ko karespeto si Pangulong Duterte. Yan. Ano yung masasabi mo, sinasabi ng mga ensaymada vlogger, mga pulahan vlogger na mas may nagawa daw si Bongbong Marcos kaysa kay former president? Ay, teka muna. Baka ako matumba. Anong may nagawa? Kaya nga, hinahamon ko ito, mga ensaymada vlogger at saka pulangers na yan, mag-research kayo sa PTV4 na andun lahat ang nagawa ni Pangulong Duterte, baka malula kayo. Hindi na pwedeng isa-isahin, i-research nyo lang yun. Nakalagay doon, Duterte Legacy, lalabas lahat yun, mga pulangers at saka mga ensaymada. Alam naman nila yan, nagtatanga-tangahan yan, huwag kayong maniwala sa mga yan. Ang pagkakaalam ko po, isa po kayo sa mga nag-Galye survey. Ayun po sa resulta, ano po ba yung lumabas na resulta? Di ba ang tanong nyo, sino yung magaling na naging Pangulo ng Pilipinas? Ay, siyempre, si Pangulong Duterte. Siya talagang inano. Tsaka, ang sigaw ng taong bayan talagang si Pangulong Duterte. Lalo na pagdating sa illegal na drugs yan. Yun yung gustong-gusto ng taong bayan kasi nalinis eh. Nalinis niya.
So ngayon bumalik na naman. Ngayon ang bentahan, o FYI ha, mga pulangers at saka mga ensaymada. Ngayon, ang bentahan, sale. Hindi for sale. Sale ha, sale. Dahil alam niyo kung bakit sila sale? Sa dami nagbebenta, kanya-kanya silang diskarte. Alam ko yan. Dahil kami nakatira sa Taguig, alam ko yung mga kalakaran dyan. O ano pa itatanong niya? Sige. Ang Taguig ba nakakaramdam ng flood control ni Bongbong Marcos? Ay wala! Binaha nga doon, nag-live nga ako eh. Walang. At saka hindi, inamin naman ni inamin ni yung sa NEDA natin, anong pangalan nun? Si Arsenio Balisacan na walang 5,500 na flood control. Wala nga. Yan, wala talaga, inamin niya. At saka wala na talagang pera ang Pilipinas. Alam namin yan at may nagsabi. Bago siguro umalis siya doon sa palasyo, alam niya na talagang walang pera. Kaya siguro nasabi, wala na. Talagang na. Kaya nga di ba hindi nyo napasin, humuhugot na siya ng mga pondo, kagaya na sa PhilHealth, ilalagay sa program fund. Ba't mo ilalagay? Doon ipera ng taong bayan yun, di ba? Yun. Ito pa isa. Ang national irrigation ngayon. Pamumunuan na ng Pangulo. Bakit mo pamumunuan? Ano ang gagawin mo sa pondo? Yun number 1. Isa pa to. Yung ngayon nangyayari ngayon sa multinational. Ano ba yung nakatira doon? Mayayaman tao. Anong ginagawa? Kinugkog na ngayon. Ang dami mga pulis na nagbarikada. Hindi na ba sila? At saka, eto pa. Kung nanonood kayo ng live dito, yung isang OFW, matalino. Saludo ko sa kanya. Alam niyo kung bakit? Did you think na ang mga Marcos babalik sa posisyon dahil sa bayan? Hindi. Eto. Alam niyo kung bakit sinabi niyang hindi? Naghihiganti. Tama, nangyayari na. Kukuhanin isa-isa ang kanilang yaman. Nangyayari na, di ba? Yan yun. Wala talaga sila na balak na mamuno sa bayan at dinggin ang hinaing ng sambayan ng Pilo. Wala yan. Wala sa kanila. May pa-concert nga eh. May pa-concert nga ngayon eh, 5:30. Ngayon. Ngayon yun, di ba? Sa Marcos Stadium. Isipin mo pa, ang kakapal nga ng mukha, pera ng taong bayan, iba. Tapos, ang pagkain natin dito, simple lang, lalaitin pa nila. Etong mga trolls na to, may kalalagyan to. Tandaan yung mga trolls kayo, hanggang dyan lang kayo sa comment. Pero pag naningin ng sambayanan, tingnan nyo kung ano mangyayari. Hindi kayo magsisisi. Talagang iiyak kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. At saka tingnan nyo kahapon, nandito tayo. May nagrally pala doon sa sa Kongreso. Ano ang sinisigaw? Isauli daw ang pork barrel. Alam nyo kung bakit sila nagkaganyan? Yung binibigay na iba sa talongges na congressman, malaki kaysa doon sa MPA. Kaya itong MPA na ito, nagngangak-ngak. Kaya ang payo ko sa poon nila, fair ka. Manti na bibigyan mo, yung mga aliporis mo, pantay para walang sisingaw. Yun lang yun. Kaya kayong mga trolls kayo, hanggang dyan na lang kayo. Tama na yan. Okay Huling na? tanong na lang. Sige. Ano yung iyong masasabi kay Franz Castro na binabanatan si VP Sara Duterte? Hindi, alam nyo kung bakit binabanatan ni Franz Castro. Ano yan, divert lang yan. Taktika, dinadivert nilang lang yan. Convicted ka eh. Bakit? Tama naman si Sara. Ba't nandito ka? Convicted ka. Ako halal ng taong bayan. I-interviewin mo ko. Dapat ikaw nasa kulungan. Yun ang, kung matalino, yun yung pagkakasabi talaga ni VP Sara. Na dapat ikaw nasa kulungan. Ba't ikaw nag-i-interview sa akin? Convicted ka. Di ba tama ako? At tama si VP Sara. Yun yung meaning na sinabi ni VP Sara. Yun yun.